Mark, significance po nitong project po ninyo ngayon, itong anong building po ba ito? So ngayon ay hindi pa naman ito official, JR, dito sa ating pong pag-inspection pa lamang ng isang naging proyekto po natin dito sa ating paaralan sa Infanta National High School na magkaroon, pangarap po ng ating mga guro dahil nga naman may kalumaan yung kanilang administration building, ay ito ay nagbunga po sa ilang follow up din po natin sa national government agencies. So nakita po natin noon yung kondisyon po ng ating mga teachers na talagang siksikan po sila sa isang lumang gusali at may kainitan. So pinangarap po nila at pinilit po natin at sa awa ng Diyos ay napagbigyan naman po tayo ng isang panibagong administration building at kasama na rin po dito yung kanilang finance department na ilalagay na rin po rito. Magkano po ang budget ito? Ito ay nagkakahalaga ng 20 million pesos. So ito ay budget pa ng taong 2023. So medyo ngayon lang tayo nakausad na halos ay matapos na natin yung proyekto na ito. So mapapasinayaan po natin ang inauguration sa April 30 para sa official turnover ng ating gusali na ito. Ako, may katanungan lang ako regarding dun sa land transportation. Yes. Ma-reiterate ko lang yung tanong dati na may tumawag na po sa yung konsyal para wala na daw pong pwesto dito sa open area ng complex. Siguro malinaw kasi siguro JR, ikaw naman ay naging saksi nung tayo ay nagpasinaya doon sa barangay Pilaway. Mismo ang LTO ang pumunta po rito para ma-inspeksyonan yung sinasabing site dito sa may Grand Terminal kung saan ilalagay yung new municipal building natin. Siguro ay binigay din naman natin yung pagkakataon sa kanila na sila rin naman ang makakita, baka naman mas maganda nga yung location. Sila na mismo nagsabi doon sa programa natin noon sa araw na yon ay hindi po talaga feasible at mas preferred po ng Land Transportation Office na dito natin ilagay sa Barangay Pilaway. At ito ay mapapabor po doon sa mas maluwag yung area, mas madali po yung para sa lahat ng mga motorista. Ano po inaasahan natin kung dahil hanggang ngayon hindi pa siya natapos? Well, siguro patuloy naman yung aming ugnayan with the Land Transportation Office. Bago po yung magiging mga uupo yata rito. So inaasahan ko po na bago po yung ating po pakikipagbaka po rito na mapipilitin po natin. Ito nga lang po ay panahon po ng eleksyon lamang. Medyo busy lang tayo ngayon pero makatapos po nito ay aabirin po talaga natin na mabuksan na po natin yung ating bagong Land Transportation Office dito sa Barangay Pilaway. Pagkabat eleksyon ngayon ko, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pag-visit nyo sa mga proyekto po nyo? Yes, sinasama naman namin. Siyempre, gampanin ko pa rin naman bilang isang halal pa rin na opisyal hanggang June 30 ay yung ilang sa mga proyekto na ating pong nasimulan na marami patapos na rin. So, bahagi ito dun sa pag-iikot din naman po natin. Gaano kalaga itong seawall na ito sa proyekto po? Well, of course, ito JR ay isang matagal na pangarap na proyekto po ng Barangay Ungos at ito nga po ay sa pangunguna ng ating butihing kaibigan at kapitan na si Anjo Dugayo. Nabanggit niya ito na sa amin na ito nga po ay may kalumaan na yung kanilang seawall na kung saan ay kinakailangan na rin pong ma-repair po itong seawall na ito. At alam naman po natin na maraming bagyo nakalipas, dumaan po dito sa atin ay medyo nakikita na po natin na medyo malalakas na po yung mga alon. Nag-iiba na rin po ang panahon. Kaya po minabuti po natin na ito ay isang gawin po natin priority na kung saan nga po ay mas makapal na, mas panibago yung ating mga design para sa mas pangmatagalan na solusyon para sa ating mga kabarangay dito sa Ungos hanggang Poblacion 61. Magkano po ang halaga nito? So sa ngayon, sa taong ito ay total ay 30 million pesos. Ang title nga po nito ay sa Barangay Ungos to Poblacion 61. So nabalitaan ko nga mula sa ating butihing kaibigan na si Kapitan Ronnie Gakayan na kung saan ay tapos na yata sa bahagi po ng Poblacion 61. Panawagan niyo po sa inyo mga kababayan ko na inaasahan pa dahil ito'y patapos pa, ang duration nito kailan?
Well, of course, nahihirapan din yung gumagawa, ano? Pero syempre pinipilit po natin na sana sa mga panahon na ito, ano, na tag-init, ay matapos na natin yung proyekto na ito. Lalo tigit sa bahagi po ng Barangay Ungos na sana naman ay para pag pumasok ang panahon ng tag-ulan, ay pakinabangan kaagad ng ating mga kababayan na protected po yung ating mga taga-Barangay Ungos at Poblacion 61. Maraming salamat po. Thank you.